Hi guys! So, tapos na ang cooking vlog natin. Ano naman ngayon? Mukbang na naman. Pero, KFC. Ayan, so, tadan! Ayan, so, hindi ko na ayos yung masyado yung cook. Ayan. May yung anak ko, mga anak ko sa corn. Corn. Wait, kulit for na pala tayo kasi. Ito, kulit for. Sorry naman ako mag-aral. Nice, isa. Ay, kulit for talaga. Wait lang. And, ready! Init pa. And syempre, hindi ako na nag-press na. Oh, yay! Tadan! Sarap. Yan, so, hindi mo na ako magluluto kayo. So, nag-order ako kasi. Nag-crave ako sa KFC. Kaya, hindi naman ako magluluto. Hanggang ano pa namin ito eh. Pag nag-order naman ako ng ganyan, pag mga bucket. Kunyari ngayon, for dinner na namin. So, early dinner na namin to. Kasi nga tapa ko na ako, so, sayang talaga yung pag-workout ko. Pero okay lang. Yan talaga pag hindi gutom. Sagana kasi. So, hindi na kagaya yung dati more on tipid. Ngayon, we can buy what we want. We can eat what we want. We can do what we want. I can travel. Hindi na ako umiiyak dahil sa pera. May peace of mind. Tsaka, spoiled yung mga anak ko talaga. Dahil na sa food. Thank you God. Even if mag-isa lang ako, I am single mom. Hindi na ako pinababayaan. So, co-parenting, pero si God ang partner ko. Hindi mga lalaki na naging cause ng pagkasira ng buhay ko. Naging cause ng anxiety and depression ko. And naging cause kung bakit siguro feeling ko matigas na yung puso ko ngayon eh. Parang hindi na ako nakakaramdam or naiingit sa love. Like, when I saw a couple, parang dead ma. Tapos pag inaasar ako ng mga ibang kaibigan, like, okay, witness, diba? No, hindi rin ako naghahanap. And yung mga hindi ko sa sorry kung teka sabi, tigas ang puso ko, ganyan. Wala, sabi ko, syempre, galing sa breakup. Parang, alam niyo naman hate talaga yung puso ko, like, wala akong nararamdaman na love. Tapos pag, kaya ako ayoko talaga ng jowa and anything, commitment ganyan. Kasi wala akong ibigay na love talaga, ayoko masakit. Kasi, gusto ko sa mararamdaman, na ready na ako ulit, na may ibigay na ulit akong love. May babalik ko na ulit yung pagiging caring, lovable partner, clingy, may effort. Gusto ko yung pusa, na parang, uy, bakit ito ginagawa? Ayoko nang muna ng love relationship. Focus ako sa family ko and my kids. Yan. Happy ako na bukod sa anak ko, nag-spend ako ng time with my family. Yung pinapatatag namin yung relationship namin, like also my dad, diba? Gusto kong mas maging close kami kasi medyo naging mailap ako dati. So, and also my mama, my grandma. Yan, so naging mailap ako dati kasi lagi mainit ang ulo ko. Pero ngayon, masasabi ko, we are okay. Like, nag-spend ako ng time with them pag may vacant time ako. Sobrang busy ko talaga. Like, syempre, pag umaga, parang mas gusto ko na lang siya talaga itulog. Kaya sa lumabas, gano'n. Ay, kahit makipag-usap wala talaga kasi sobrang pagod talaga ako. Like, puyat. Syempre, diba, ang hirap labanan ng puyat. Hindi naman ako nagpa-coffee. Kung baga talaga nilalabanan ko lang talaga siya. Kaya pagdating talaga ng pag-out ko, like, for basta secret, gano'n. So, basta after shift ko, mas gusto ko talaga kakain muna ko yan para syempre masarap yung tulog ko. Kasi inom ako ng milk para makatulog talaga ako talaga. Makuha ko yung tulog ko. Tapos vitamins. Para masarap yung tulog ko. Tapos gigising ako yan, like, around 11 or 12, like, gano'n. Tapos magluluto. Kaya minsan, late na kami nag-lunch. Tapos, minsan, pag nauna yung mga kids, may food naman sila like cereal, so they can eat kapag nauna sila sa akin. Ayun, so ganun ang daily routine namin ng mga anak ko. Kaya, ayun, so marami akong inaayos. Mas better talaga na single ako kasi dami ko rin inaayos sa sarili ko, sa buhay ko, sa relationship ko with my family, and relationship with my kids, na di ba nga, gusto ko maging mas better man for them. So, I'm happy. May mapit, like, syempre, naman yun, di ba, napaka-open ko, na sa point na pag malungkot talaga ako, hindi ako parang ayaw na mag-pretend. Pag malungkot ako, syempre, mag-share ako, like, kung anong feelings ko. And nasa healing process ako, so that's normal. At hindi ako nag-pretend. Like, charot. So, ayun. Ito lang din na nasa process ako, so okay lang sa akin maramdaman lahat ng to. Para pag naka-recover na ako sa part na to, pag napanood ko rin yung mga videos ko, lalo na pag masaya na ako, alam mo yung matatawa na lang ako sa mga pinagdaanan ko, and lesson na rin yun na kung ano yung mga nangyari sa akin, ano yung mga pinagdaanan ko, na talagang yung pagmamahal ko is genuine yun. Hindi yun pretending, lahat ng pinakita ko is totoo. So, ayun. Hanggang dito na lang, at nagugutom na ako. Kain na tayo. Bye!